the Lord loves us so much and He wants us to be set free from sickness and disease, and He would give us many approaches on how to receive our healing. Andyan yung communion, that's one way. And then there's the laying of hands, praying, that's another way. And then there's resting in His presence. Alright? So marami pong kapamaraanan kasi ang kanaisan po ng Diyos ay gumaling ang lahat. Walang may sakit, walang may karamdaman. Amen? So today we'll learn more of that. And this is not an easy, this is not a topic that I would want to share on. But when the Lord says, that's it, then that's it, okay? The pulpit is not mine to choose kung anong tuturo dito, kung anong sabihin ng Panginoon, yun po tayo, okay? So the title of the message today is Baptism and Impartation of the Gifts of the Holy Spirit. And towards the end part, we will minister to one another. Yan po ang gagawin natin today, okay? So let me start out with a praise report. If you remember, nagkaroon tayo ng declaration of healing to one another. And may mga praise report pong pumasok sa akin. And the first one, si Brother Oji, he told me personally, I think I mentioned it last week, no, na una, nung pumunta siya dito, hindi niya magalaw yung kamay niya. But after the prayer, somebody prayed for him, ay naggalaw niya na po completely ang kanyang kamay. So bigyan natin ng papuri ang ating Diyos. Come on, bless the Lord. That's God who's doing the healing. Amen po ba? Tayo po ay vessels lamang. Pero ang Diyos po ang nagpapagaling. Amen? And then there's a praise report that was sent to me. This is from Melody Kayubit. Ang sabi niya dito, magandang gabi po, Pastora. May kasamahan po ako sa trabaho. Absent po siya nung Monday. Nagtataka po ako kung bakit siya absent. Kasi po, ang dami naming nakaschedule for delivery nung araw na yon. And then the next day po, pumasok na siya. Tinanong ko po kung bakit siya absent. Sabi niya po, nagpa-check up daw po siya, nagpa-blood chem at ECG. Hindi niya daw po kasi alam kung bakit palaging nasakit ang kanyang ulo, 1 month na daw. At nag-worry na siya kasi everyday daw talaga nasakit ang ulo niya. At hirap siya sa pagtulog. Kaya naisip ko po na mag-share ng word sa kanya at ang natapos na gawa ni Jesus sa krus at ang kapakinabangan nito sa atin. Sabi ko sa kanya na alam mo bang pinagaling ka na? Dapat lang alam mo at panampalatayaan mo si Jesus na namatay sa krus para tayo ay magkaroon ng kagalingan at buhay na walang hanggan. At pagkatapos po nun, pinag-pray ko siya at nag-agree po siya sa prayer. Nakakatuwa lang po na hindi niya pa nakukuha ang resulta ng mga test niya, pero natanggap niya ang kagalingan. Naalala ko po kasi na gusto niyo po ng praise report, no? To give glory to God because it's God who heals us, no? Sa kagalingan na natanggap namin. Nakakatuwa lang po na hindi lang ako ang tumanggap ng kagalingan. So meaning to say, siya rin po ay nakatanggap. Pati sa ibang tao, nag-manifest ang kagalingan by sharing the word. Natutuwa din po ako sa sabi ni Brother Zach nung Sunday na hindi lahat pwedeng maging leader sa church, pero pwedeng sa mga katrabaho at sa family. At yun po ako. Maraming salamat po. So the guy, yung pong office mate niya, texted back at sinabing magaling na siya sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magaling na po. Praise God. Amen? So healing happens even today. Hindi ho yan pang Old Testament lang o panahon lang ni Jesus. In fact, Jesus paid for everything at the cross of Calvary. So ang kailangan na lang po i-deklara natin ang kagalingan kasi hindi alam ng tao. We need to declare it. When Jesus was healing people here, He would always declare the words. He would always declare the healing. He would always lay hands on the sick. Amen? He would be there and somebody would touch him because he was empowered and the power will go to them that needs healing. So, wala na po si Jesus dito sa lupa. Amen po ba? Pero nandito tayo at tayo po ang katawan ni Kristo. Amen po ba? Tayo ang katawan ni Kristo and we are the ones who are supposed to declare those words. We are supposed to be the one who are empowered para sa ganon ay magkaroon ng kagalingan ng mga tao. Amen?
Not only our family, importante po na ang pamilya natin magaling, hindi lang po tayo mga may katawan, kundi pati mga tao, believer or unbeliever, they need healing. Alright? And as much as, like I told you a while ago, as much as God hates sin, that is how much He hates sickness and disease. Hindi siyang may bigay ng sakit at karamdaman. Wala siyang binigay na sakit o karamdaman. Ang binibigay ng Diyos ay kagalingan, kalakasan ng katawan, buhay na walang hanggan. Yan ang bigay ng Diyos. And that is what we will receive today. Amen? So, let me show you the scripture and let me show you where the Lord stopped me so that yun po ang magiging message po natin ngayon. In the book of Romans, we are in the book of Romans, right? So, let's read that, chapter 1, 8 to 12. Ang sabi po dito ni Paul, si Paul po nagsusulat sa mga Romans, no? Sabi niya, first, I thank God, my God, through Jesus Christ, for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, saksi ang Diyos, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing, di siya tumitigil, I make mention of you always in my prayers, making requests if by some means, now at last I may find a way in the will of God to come to you. So as I mentioned in our introduction of the book of Romans, hindi ho makapunta pa si Paul sa Rome. No? Though he is a Roman citizen, but he never was in Rome. At ito po, ini-express niya yung desire niya makapunta sa Rome para mabisita yung mga churches sa Rome. For I long to see you. Bakit? That I may impart to you some spiritual gifts. No? So yun po ang gusto niya, ma-impart ang spiritual gifts. At dito na po ako tinigil ng ating Panginoon. Hanggang doon na lang. And alam niyo po, itong pag-impart ng spiritual gifts, it's not the usual thing that we do as pastors, no? So parang you get out of your comfort zone. So una iniiwasan ko, pero pag sinabi ni Lord, yun ang pag-uusapan, yun ang pag-uusapan. And so, here we are. So pagpatuloy natin, bakit po i-impart yung spiritual gift? So that you, yung mga believers, kayo po, you may be established. The word established means strengthened. Gusto niya lumakas tayo, no? And through our mutual talks and mutual ministry together, tayo po ay lumalakas. Kaya sabi niya dito, that is, I may be encouraged together with you by the mutual faith, both you and me. So we can minister to one another. Sabihin natin lahat, minister to one another. Amen? Yung pag ikaw may sakit, yung isa magbi-minister sa'yo. Pag siya naman may sakit, ikaw naman magbi-minister. Pag ikaw nalulungkot, siya ang tutulong sa'yo. Pag siya naman ang nalulungkot, ikaw naman ang tutulong sa kanya. We minister to one another. Amen? So, ganun na lang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin na gusto niya po that He wants to give and to give to us. He has already given us His Son, Jesus Christ, but not only that, He has given us His own Spirit. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa atin. Ang sino man manampalatayang Jesucristo, automatically, on the day that you accept Jesus Christ, the Holy Spirit is living in the inside of you. Sabihin natin lahat, inside of me. Dwelling place na po ang iyong katawan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ikaw ngayon ay templo na ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So He is already inside you. But to give you power, to impart to you power and gifts, you need to be baptized in the Holy Spirit. So when you believe in Jesus, the Holy Spirit is in you and you have eternal life. Sabihin natin lahat, I have eternal life. But when you are baptized, ano ibig sabihin ng baptized? Ini-immerse ka, nilulubog ka. Saan? Sa banal na Espiritu ng Diyos, ikaw ay nagkakaroon ng kapangyarihan. Sabihin natin lahat, kapangyarihan. Alright? So, paano ba matanggap yung kapangyarihan na yan? Well, una, dapat mananampalataya ka ni Kristo. Alright? So, nakakatiyak na ba tayo na lahat dito ay mananampalataya ni Kristo? Taas ang kamay ng lahat ng naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Taas ang kamay.
Yung hindi sigurado, taas ang kabilang kamay. Hindi ako sigurado, pastora, na ako ay mananampalataya. Pakitaas ang kamay. Meron po ba? Anyone? Lahat sigurado na. Sigurado kayo, ha? Lahat sigurado na. Well, you know, if ever medyo confused ka at nahihiya ka lang, well, it's about believing in the Lord Jesus. Sabihin natin lahat, I believe in the Lord Jesus Christ. I believe He is the Son of God. I believe Jesus paid for all my sins. I believe Jesus is Lord. He is my Savior. And everybody says, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. If you truly believe that, no, then you are saved. You are born again, and not only that, you have the Holy Spirit residing in the inside of you. Ganun lang ba yun? Yes, ganun lang po kadali. Pinadali ng Panginoon dahil gusto niya lahat ay maligtas. Pinadali na po, no? Pero yung iba, tinatanggihan pa yon. Pero yun po ang gusto ng Panginoon, lahat ay maligtas by simply putting their faith in Jesus. Dahil hindi mo kaya iligtas ang sarili mo, nagpadala siya ng isang tagapagligtas, yan ay si Kristo Jesus. Amen? So now that you are a believer of the Lord Jesus Christ, all right, the Holy Spirit is inside you. Okay? But ang gusto ng Panginoon, not only is the Holy Spirit inside you, but He wants the Holy Spirit upon you. Kaya ngayon tinatawag na baptism in the Holy Spirit. Ang Holy Spirit inside me, it's like drinking water. Nasa loob ko yung tubig. Pero kung gusto ko na ako ay malubog sa tubig, kung may swimming pool dito, lulubog ako sa tubig na yan. Okay? At paglabas ko yan, basang-basa ako, sino man ang hawakan ko, tiyak ay mababasa rin. Amen? Pag niyakap kita, siguradong basa ka rin. Amen? Well, that's the point. Kung tayo po ay in-immerse or baptizo. Baptizo po is the word for baptize, no? Immersed, yun po ang ibig sabihin ng baptizo. In-immerse tayo sa banal na spirito, alright? You are dripping with His anointing. At sino man ang hawakan mo, ay makakadama ng banal na spirito. The power that is in you and with you will be transferred to the other person. That is why there's healing that will happen. That's why people will be set free. Amen? Yan po ang gift na binibigay ng Diyos para sa lahat ng nais nito. Alright? So yan po papatunayan natin sa salita ng Diyos. But remember this, it's one thing to have the Holy Spirit inside you. You have new life, you have eternal life, but it's another thing to be upon you. The Holy Spirit upon you, kaya you are able to put the effect on other people. Okay? So, yan po ang kaibahan, no? So, tingnan niyo po dito sa Acts chapter 1, 4-5. Ito po yung tinatawag na the promise na pinagkakaintay-intay nila. Alright? Sino man ang naniniwala kay Kristo ay pwedeng tumanggap nung the promise. Sabihin natin lahat, the promise. Okay, tingnan niyo po ang kausap niya, mga believers na. Disciples. Sabihin natin lahat, disciples. Disciples are those who believe in Him. Pero the Holy Spirit is just in them. Wala pa yung upon them. Basahin natin, Acts 1, 4-5. And being assembled together with them, He commanded them, inutusan sila ni Jesus, not to depart from Jerusalem, but to wait. For what? For the promise of the Father, which He said, you have heard from me. Naituro na ni Jesus yan eh. Right? For John, look at this, truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, ibig sabihin, malinaw din dito, iba po ang baptism in water, yung nilulubog po kayo sa tubig, tapos inaahon kayo, that represents you being buried and being raised from the dead. Iba rin po ang baptism in the Holy Spirit. Ilulubog din kayo, pero hindi lang basta sa tubig, sa banal na Spirito ng Diyos. Alright? And so, ano po itong promise na ito? Okay? Galatians 3:14 will tell us what this promise is all about. That the blessing of Abraham
might come upon the Gentiles. Tayo po yung mga dating Gentiles, but now we are in Christ Jesus. Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise, ito na, of the Spirit. Yung the promise is about the Spirit of God. And how do you receive it? Andiyan na rin po ang sagot, through faith. Sabihin natin lahat, through faith. Mananampalataya ka lang. Wala kang babayaran, wala kang gagawin. Mananampalataya ka lang at matatanggap mo ang pangako. Para sa iyo yan. Pangako ng banal na Espiritu ng Diyos. And with that comes power. Sabihin natin lahat, power. So what is the promise of the Holy Spirit for? It is for power. God wants each of His children, each believer to be empowered by the Holy Spirit. Hindi lang anak niya binigay niya rin ang Espiritu niya, pati kapangyarihan niya, gusto niyang maranasan mo. Gusto niyang magamit mo para makapag-minister ka sa iba sa kanyang kaluwalhatian. Amen? So, what kind of power? Gusto ko po maging precise. Ano bang power? Alright, gagawa ba akong tao? Hindi po. Ito po ang sabi. Mark 16:15 to 18. Very specific po kung anong kapangyarihan ang matatanggap natin. And He said to them, go into all the world. He's talking to the believers, mga disciples niya. Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. Alright? But he who does not believe will be condemned. Kaya importante po, manampalataya kay Kristo. Amen po ba? Kundi condemned ka. You don't want to be condemned in your sin? Ibig sabihin, wala ka ng pag-asa sa impyerno na ang punta mo. You need to believe. Sabi mo sa katabi mo, you need to believe in Jesus. Amen? Pero ikaw ay naniniwala, nananampalataya kay Kristo, you are authorized. You are authorized to what? To go and preach the gospel. Sabi mo nga, I'm authorized. Authorizado kayo na mag-preach ng gospel, na mag-share ng gospel. Pero wala pang power. Tingnan niyo to, wala pang power. Okay? And then, sumunod po, and these signs will follow. Sabihin natin lahat, will follow. To follow pa eh. Kasi wala pa nun ang Holy Spirit, to follow pa lang po yung kapangyarihan. And these signs will follow those who believe. In my name, number 1, ito ang power, specific power na matatanggap natin, they will cast out demons. That's 1. Number 2, they will speak with new tongues. Number 3, they will take up serpents. Now, pag sinabi kong take up serpents, hindi kayo manghuhuli ng ahas. Tapos sabi mo, tuklawin kaya ako nito? Hindi naman siguro. Hindi nyo sasadyain. Kung sakasakali lang nag-gardening kayo, biglang may pumulupot dyan, hindi kayo masasaktan. Yun po ang pangako. Alright? And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. So ibig sabihin, hindi nyo rin sasadyain na iinom kayo ng lason. Tingnan ko nga, kung hindi ako mamamatay ka. Huwag mong gawin yon. Huwag mong sadyain. Kung sakali lang, may lason pala yan, hindi mo alam. Okay, hindi ka masasaktan. Yun po ang sabi. They will lay hands on the sick and they will recover. Yan po ang mga signs or gifts na matatanggap po natin when you are baptized in the Holy Spirit. Nalubog ka sa banal na Espiritu na kapangyarihan ng Diyos. Ang Holy Spirit po ay kapangyarihan ng Diyos. And guess what? Pag nalubog ka sa Kanya, sigurado nadikitan ka ng kapangyarihan niya. Amen? Alright? So, if we believe in the Lord Jesus Christ, do you believe? You're authorized to preach the gospel. Go ahead, every day, share the gospel. Mag-share ka, a word here, a word there. Hindi mo kailangan mag-sermon. Share the word, amen? But to receive the signs, the gifts, you need to receive the promise of the Holy Spirit. You need to be baptized in the Holy Spirit. Okay? So that the Holy Spirit will be upon you. Now, tandaan po natin to, many people are still sick. And you know, God hates sickness. As much as He hates sin, He hates sickness. And it breaks my heart when I see anyone, believer or unbeliever, na merong sakit,
Na yung buong pamilya nalulungkot dahil may sakit yung isang tao sa kanilang pamilya. Doesn't it break your heart? It does, right? Ginugulo yung buhay natin dahil may sakit yung isang tao. We can't have that normal life because there's this person in the family or even a friend. And that's why God, if we hate it, mas lalo na po ang Diyos. Ayaw niya ng sakit at karamdaman. When you see your loved one in pain, it also pains you. And that's why God wants everybody to be set free. But Jesus will not come back again to declare the healing. All right? He will not lay hands on people again. Hindi siya ang gagawa nun. Tayo na po. Base sa nagawa niya, sa natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na kagalingan ay atin na dahil pinanalo niya ng lahat. Tinanggap niya lahat ng sakit at karamdaman, siya nagbayad para may kagalingan sa bawat lahat. Alright? So anong gagawin natin? Idideklara natin. Lalapatan natin ang kamay. We will share to them the Word of God. We'll partake of the communion. We will rest in His promises. Yan po ang mga paraan para matanggap natin ang kagalingan. But you and me, we are the body of Christ. And we are here for a purpose. To declare the truth that in Christ Jesus, there is already healing for you. Amen po ba? Amen. Praise God. Come on, bless the Lord. So, how is that possible? You need to be baptized in the Holy Spirit. Kung hindi pa ho kayo nababaptized in the Holy Spirit, this is the first time you've heard it, well, that's not news, alright? Maski panahon po nila Paul, meron po mga doon, believer na, pero hindi pa nila natatanggap ang baptism of the Holy Spirit. So, it's the same with us today, okay? So, ang believers po, you need to be baptized in the Holy Spirit. And how? By faith. Mananampalataya ka lang. Wala kang babayaran, wala kang gagawin. Mananampalataya ka lang na ikaw ay mababaptize in the Holy Spirit. Look at Acts 1:8. Acts 1:8 says, but you shall receive what? Mahina. You shall receive? Power. Right? Power when the Holy Spirit has come upon you. Sabihin natin lahat, upon you. Not in you, iba po yung in you, upon you, upon. Okay? So that it's tangible. Kaya pag nabangga mo yung isang kapatid, pati sila naapektuhan ng kung anong meron ka. When you lay hands on them, alright, and pray for them, the anointing is tangible that maski sila, madadama nila ang banal na spirito ng Diyos and they will be set free. That's why we need to be baptized, immersed, nilubog ka sa banal na spirito. The Holy Spirit gives us power. All right? Look at Acts 2:1-4. And this is the first time po that the Holy Spirit came upon them. Again, sino itong mga tao na to? Believers of Jesus. Nasa kanila ng kalooban, nasa loob na ng katawan nila ang Holy Spirit, but the Holy Spirit has not yet come upon them. Okay? And in fact, si Peter po, naduduwag pa sila nung time na to. But after that, biglang with boldness po si Peter. Okay? So Acts 2:1-4, it says here, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, just like right now. We are in one accord, one place, right? And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. All right? Kaya kanina po, ewan ko sa inyo, may nakakita sa inyo, parang may cloud dito kanina kung nakita ng inyong mata. Alright? Where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled. Sabihin natin lahat, all filled. Lahat ng mananampalataya, basta mananampalataya ka, you will be filled with the Holy Spirit. Alright? Walang exempted, maski bata, basta nananampalataya kay Kristo. Maski bago lang na Kristiyano, makakatanggap ng feeling of the Holy Spirit. Being filled is another word with being baptized in the Holy Spirit. You will be immersed with the Holy Spirit. Alright? And began to speak. So yung filling,
Yan po ay trabaho ng Holy Spirit. Yung begin to speak, that's you. Okay, as the Holy Spirit give you utterance, you open your mouth, hindi Holy Spirit ang gagawa ng tunog, ikaw gagawa ng tunog. As He gives you the utterance, para may gusto kang sabihin, bigyan mo ng tunog yon. Alright? If that is your gift. If lang naman po, no? Ang sabi dito, with the Holy Spirit, they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. So yung tongues na yon, hindi mo naiintindihan kasi hindi mo native language yan. Alright? Hindi yan ang salita mong normal. Okay? But it's the Holy Spirit giving that to you. Alright? As the Spirit, sino nagbigay? The Spirit gave them utterance. So there's a big possibility, hindi mo maiintindihan yung sinasabi mo. Okay? So, ang gagawin po natin, if that is the gift na ibibigay sa inyo mamaya ng Holy Spirit, if you have not been baptized yet, bubuksan nyo lang yung bibig nyo kasi kailangan gumawa kayo ng tunog, no? And allow the Holy Spirit to speak through you. Huwag nyo i-shut yung bibig nyo. Okay? Sinong gagawa ng tunog? Ikaw talaga ang gagawa nun. Okay? So, all of them spoke in tongues dun sa Pentecost, the day of Pentecost. Bakit? Kasi yun ang kailangan na gift for that time. It was a festival at marami pong mga iba-ibang mga tao, international po mga tao nun from different places. Alright? And para marinig nila yung native language nila sa mga bibig ng mga Israelita, was amazing to them. It was a miracle. Bakit sila nagsasalita ng lengguwahe ko? So yun po ang kinakailangan for that time. Now, in our case, alright, siguro isa, dalawa lang ang foreigner dito, okay? But what would be needed would be healing, people to be set free from depression, from oppression. So whatever is needed, kung ano yung kailangan for the moment, that is what the Holy Spirit gives us. Okay? So expect not only tongues, kung may magtatang sa inyo, but also expect that you will receive gifts of healings, gifts of faith or wisdom or knowledge. Alright? Hindi lahat puro tongues. Iba-iba po ang gifts. You have to understand that. So other gifts will be of healings. Expect that. Ako yun ang gusto ko. Gusto ko lahat ng hawakan ko gagaling. Gifts of miracles. Yan din po gusto ko. Alright? Gifts of wisdom, knowledge, faith, prophecy. According to Paul, prophecy is one of those greatest gifts. No? Tongues, interpretation of tongues, naiintindihan mo yung sinasabi ng isa, and discerning of spirits. These are the different gifts that comes with the baptism of the Holy Spirit. Amen? Naiintindihan po ba natin? So, hindi iisang regalo na ibinibigay niya. Marami po yan. So, don't be sad kung sakaling hindi. Ba't sila nagtatangs? Ba't ako hindi? Kasi iba ang gift mo. Alright? But if you are led to open your mouth and speak something, go ahead. You are allowed to do that. Alright? Now, question. Pastora, bakit sila nanginginig pag may nagtatangs? Okay. Now, the Holy Spirit will not control you. Tandaan nyo to, ha? Hindi kayo kinokontrol na Holy Spirit na parang, wag ka mo, sige, tuloy-tuloy mo lang yan. Hindi ka pwede tumigil. Hindi po ganyan ng Holy Spirit. Okay? You can speak in tongues and you can stop at will. Hindi ka pipilitin ng Holy Spirit. He will only lead you. And when He leads you, there's always peace, walang takot. Alright? There's only peace that He leads you. Now, Pastora, bakit may ganun? May nakikita ako. Alright? Alam niyo po yung mga yon. Una, baka nakita nila sa iba. So, nung talaga namang totoo, genuinely, the Holy Spirit came upon them, nagpadala po sila dahil yun ang nakita nila eh. At the same time, they are led emotionally. But that was not the Holy Spirit leading them na magwala, manginig-nginig ganyan. I'm not making fun of them. Some of us did that as well, okay? But kasi ang nakita natin, napadala sa emosyon. So, pag nagpadala ka sa emosyon, totoo, minsan, na out of control ka, di ba? But, know this, you can stop. Nagtatangs ka, pwede ka tumigil. Tapos pwede ka ulit mag-umpisa. Ganun po ang tongues. Just like if I lay hands on you, pwede ko rin i-withdraw ang kamay ko. The Holy Spirit does not drag you, na parang wala kang control sa sarili mo.
Okay? If you fall down, no problem. Dahil talaga napuspos ka, no problem. But at the same time, kung hindi ka bumagsak, doesn't mean na hindi mo natanggap ang baptism of the Holy Spirit. Are you getting this? All right? So, I want to explain that so that yung expectation nyo, naintindihan nyo, bakit ganun yung iba? Ba't ako hindi? Feeling mo tuloy, hindi ako nabaptize ng Holy Spirit. Okay? No, it's different. Other people allow their emotions to, lead them. And that's okay, but let me tell you, para doon sa nagpapadala sa emosyon, kaya mo kontrolin yan. Okay? So this is the promise. Sabihin natin ulit, the promise. The promise of the Holy Spirit that Abraham, Isaac, Jacob, maski si Moses, inaabangan nila to pero hindi nila natanggap. Pero alam nyo sino nakatanggap? Tayo. Tayong mga new covenant believers. Okay, let me just share this to you. Hebrews 11:39 to 40. Mga Hall of Famer na to. Sila Moses, sila Abraham, pero hindi nila natanggap. Talking about them, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, and others. And all these, itong these na to, itong mga to, mga binanggit kong pangalan, having obtained a good testimony through faith, may pananampalataya sila, did not, sabihin natin lahat, did not. Hindi nila natanggap. Did not receive the promise. We're talking about the same promise. The promise of the Holy Spirit po yan. God having provided something better for us. Kasi we belong to a better covenant. That's why sa atin po, sabi mo sa katabi mo, atin to. Sila Moses, wala nito. Amen? At para sa atin to. Ang alin? The promise. The promise of the Holy Spirit. The promise of the Holy Spirit with gifts, with power is for us new covenant believers. Do you believe in Jesus? You are a new covenant believer. All right? Sabi dito, God having provided something better for us. So Hebrews, sino po ang writer niyan, yung author niyan? And una na sila Peter, sila James, sila John, sila Mary, sila ang unang nakatanggap niyan, pero lahat ng mananampalataya ni Kristo para sa atin tong pangakong ito. Amen po? So tanggapin po natin itong pangako na to. Inasam-asam to nila Moses, hindi nila natanggap. They did not receive this. It is for us. So, ito na tayo. How do we receive the baptism of the Holy Spirit? Okay, first of all, know that God wants you to receive the empowerment of the Holy Spirit. God wants you to receive the gifts of the Holy Spirit. He wants you to be baptized in the Holy Spirit. Sabi mo nga, God wants me to receive. Gusto niya yan. Regalo niya yan. I tell you, God loves you so much. He wants you to have it all. Pati kapangyarihan na meron si Jesus, yun din ang gusto niyang magkaroon tayo. Look at Luke 11, 10 to 13. For everyone, bawat isa daw, who asks, receives. So all you need to do is ask, and you will receive. Amen po ba? Gusto po ba natin to? All you need to do is ask, and you will receive. And then sabi dito, and he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be opened. If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? So ginawang halimbawa ni Jesus. Sabi niya, kung meron kayong anak, mga tatay, meron kayong anak, humingi sa iyong tinapay, bibigyan mo ba ng bato? O to, anak, bato, nguyain mo. Ganun ba gagawin mo? Aba, hindi. Sabi pa niya dito, or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Sabi ng bata, tay, nagugutom ako, penging isda. Sabi mo, ito, ahas, subo mo. Ganun ba yon? Hindi. Hindi niya gagawin yun. Hindi niyo gagawin yun. Walang ama dito na gagawin yun. Ang sabi pa dito, or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? Tay, gutom na talaga ako, penging itlog. Ito, scorpion. Makakagat ka dyan. Ganun ba? Walang tatay na gumagawa nun. Amen? If you then being evil, of course that's not you. Ito usap niya kasi nung time na yun, mga unbelievers pa. Know how to give good gifts
To your children. Marunong tayo, di ba? Marunong tayo magbigay ng mga mabuting regalo sa ating mga anak. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? So if you will ask the Father to baptize you in the Holy Spirit, He will. Amen. That is what the Word of God tells us. So, that's number one. Know that the Father wants you to receive the empowerment. He wants you to receive the gifts of the Holy Spirit. He wants you to receive the promise kasi para sa iyo yan. Right? And then number two steps lang po ito. Just ask and you will receive. Sasabihin mo lang, Father, I receive the baptism of the Holy Spirit. Right? So naniniwala ka na ibibigay niya sa iyo and you will receive it. God wants you to receive the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. If you're a believer, again, nasa iyo na ang banal na Espiritu. But for you to be soaked, immersed in the power of the Holy Spirit, you need to be baptized in the Holy Spirit. One last thing. Hindi lang to pang minister sa iba't ibang tao. Sa sakit, sa karamdaman, sa mga sitwasyon. Do you know how powerful being filled with the Spirit? That's another word for being, baptized in the Holy Spirit. It is also powerful for your own family. In Ephesians chapter 5, bago po itinuro na, wife, submit to your husband. Husband, love your wife. Children, obey your parents. Bago po tinuro, alam niyo kung ano yung verse before that? It's about receiving the infilling of the Holy Spirit. Bakit? Ang hirap mag-submit sa asawa kong lalaki. Ang hirap mahalin ang asawa kong babae. Ang hirap sumunod sa aking mga magulang. But if you are filled, if you have got the power of the Holy Spirit, you'll be able to do that. So it's not just for other things, but it also will minister to your own family. You receive the power to submit to your husband. You receive the power to love your wife unconditionally. You receive the power to obey your parents in Christ. Amen? So, sinabi po yan sa Ephesians 5:18. Ito po ang nauna bago yung husband, love your wife, wife, submit to your husband. Ang sabi po sa Ephesians 5:18, and do not be drunk with wine. Huwag kayo diyang magpakalulon. Alright? In which is dissipation. But, be filled with the Spirit. Filled with the Spirit is another word for baptism in the Holy Spirit. So yung filling with the Spirit, that is passive. Meaning to say, ang Holy Spirit ang bahala doon. Siya magpupuno sa inyo. Willing na willing siya gawin yon para sa inyo. And then sabi dito, speaking to one another. Now, yung speaking, that's your part. If you feel that there's something that you want to speak as you are led by the Spirit, hindi ka pipilitin, but as it's like there's something bubbling out of your mouth, then go ahead and speak it out. Go ahead and speak it out, okay? So we can start with singing. Later po, we will sing first. We will speak to one another in psalms and hymns, spiritual songs, singing and making melody in our hearts. And then after that, we will pray and we will ask the baptism of the Holy Spirit. Amen? And let's see who will receive the baptism in speaking in tongues, all right? Or in healing, in other gifts, okay? So, tayo po ang magsasalita. Huwag kayong maninigas. Hayaan nyo. And don't be conscious. Wala pong interview. Ikaw ba nagkasala ngayon? O hindi mo pwede tanggapin. Walang ganon. Lahat pwedeng tumanggap. Lahat nais ng Diyos tumanggap. All right? So He wants all to be healed. That's why He needs a lot of us, all of us, to declare that healing power over people. Okay? So the Holy Spirit will not control you. He will lead you by your heart. Hindi kanya pipilitin at may mararamdaman kang kapayapaan, no? As you receive the gifts of the Holy Spirit. Okay? So, natanggap po ba natin yon? Parang hindi. Natanggap po ba natin yon? Okay, God wants you to receive it, and all you need to do is to ask, and you shall receive. Amen? So it is time to act on the word. Let us all stand up. Everybody, come on.
As we ask the worship team to come. This is for us. Atin ito. Ito ang pangako ng Diyos para sa mga naniniwala, nananampalataya kay Kristo Jesus. So we will sing a song, and then after that, we will pray. Sino po dito yung nabaptize na in the Holy Spirit? You understand what I'm talking? Yung nabaptize pa lang, yung sigurado kayo, nabaptize na ako, Pastora. Okay. So yung iba, hindi pa. Okay? Kayong mga nabaptize na, it's fine. If you want to join the prayer, no problem. But this is more for those people who have not yet been baptized. At tandaan nyo, para sa inyo to. Nais ng Diyos na matanggap nyo ito. Okay? So we will pray. And then after that, believing that we have already been filled with the Spirit, just allow yourself to speak. If you are being led to speak in tongues, go ahead. It can be loud, it can be soft. No problem. We don't have to be parang shouting much dito. Hindi po kailangan. No? If you believe that you are being led to speak something, go right ahead. Okay? And then, kung hindi nyo naman natanggap yon, there's a big possibility iba ang natanggap nyo. Don't be sad. Hindi lahat may gifts of the tongues. Alright? You are given the signs of healing to set people free from demons, to set people free from oppression and depression. Okay? So what will happen is, since sila nagtatangs na sila, yung pong may mga masakit ang katawan, may masakit kayo sa katawan, kaya ngipin lang yan, kaya sakit lang ng ulo, or big deal like you have a lump, you have diabetes, you have cancer, whatever the case may be, I will ask you to raise your hand, okay? Para sa ganon, we will minister to you. Okay? Because we believe that we have been empowered. We will minister to you. Alright? So, yung mga meron na po na gift, alright? So, Pastor, paano ko malaman kung meron? Just do it. Just do it. Because signs will follow you. Alright? So, you will lay hands on the person. Okay? And then, so tanongin mo sa kanya, anong masakit sa'yo? Masakit yung likod ko. Okay? So pagpe-pray natin. So just allow the Holy Spirit. Holy Spirit, we just acknowledge the Holy Spirit. Holy Spirit, thank you. You are doing the work. We just declare the word. And sa pangalan ni Jesus, pinalalayas namin itong masakit sa likod ng aking kapatid. Be removed in Jesus' name. Lump, dissolve in Jesus' name. Cancer be removed right now in Jesus' name. You will speak those words. Right? Ikaw mismo ang magmi-minister. And then tanongin mo siya, kamusta ka na? Nabawasan ba yung sakit? May pain ka kanina sa likod? Pag sinabi niya at 50%, meron pa rin nag-improve naman. Kaya naalala niya si Jesus, nag-minister siya sa isang bulag. Pagtapos tumingin yung bulag, sabi niya, ano nakikita mo? Mga punong gumagalaw. So ibig sabihin, hindi pa 100% yung healing niya. Anong ginawa ni Jesus? He continued to minister. Don't give up. No, parang langaw yan yung sakit. Nandun yung langaw. Pinalayas mo, bumalik. Pinalayas mo ulit, bumalik. Anong gagawin mo? Bayaan mo na nga siya. Bayaan mo? Hindi. Palayasin mo. Hanggang hindi umaalis, palayasin mo. Amen? We believe. Why do we do that? Because we believe that it's already the finished work of Jesus Christ. It's already done. We're just speaking out the healing. Amen? And so, just cast it out. I cast you out. Tagalugin nyo pa. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Alright? Palayasin nyo hanggang mawala completely. Don't give up. People needs to be healed. Oh, how they want to be healed. Have compassion on people who are sick. The Lord wants them totally healed. I was watching this video. There were doctors, and they were just showing the picture. It's actually not a picture, but a video of a person that has a lump. No? Ang laki-laki po nung lump. Naka-ultrasound. Right? And these doctors were Christians. Ang sabi nila, lump, be dissolved. Be dissolved. Wala nangyari. So mamaya biglang umalog yung lump. Kitang-kita sa video, umalog.
hanggang mamaya, be dissolved in Jesus' name. Be dissolved. Tuloy-tuloy lang sila. Alam mo yung lump? Ultrasound, kitang-kita. Why? Because, you shall lay your hands on the sick and they shall recover. There's a process. Paano kung kalahati pa lang yung natanggal? Alright? Nag-give up ka na. Don't give up! Keep on declaring the healing. Why? Because we believe. Not because nangungulit tayo, because we believe it's working. We just don't see it with our eyes, but we believe the words that we speak are powerful. We are anointed. We have been empowered by the Holy Spirit. So we speak. We speak healing words. We speak, be removed in Jesus' name. And yung lump na yun, dahan-dahan, lumiit siya na lumiit. Amen? There's power in the words of those who have been baptized in the Holy Spirit. And that's you. That's you. We are given to one another, to minister to one another, to be established. And then tanungin mo siya, kamusta? Okay ka na ba? Meron pa, konting-konti na lang. Kwento ko sa inyo, sumakit yung tiyan ko, alam ni Dr. Frida to. Sumakit yung tiyan ko, sabi ko, Dok, ang sakit ng tiyan ko, gato. And then she agreed with me in prayer. And then, you know what? Nawala na yung sakit. Konting-konti na lang. Pero masakit pa rin, irritating eh. Sabi ko, ba't kaya ako nagkasakit ng ganito? Wala naman akong kinain o ano. And so I said, bakit kaya ganon? And then I was hearing a preaching, and sabi nga, don't give up. Don't give up. So keep on speaking to that pain. Alam nyo, I kept on speaking hanggang totally nawala yung pain. As in, totally nawala, nakatulog po ako. Alright? So, don't give up. Don't give up. Alright? The enemy is a quitter but not you. Amen? Maniwala kayo na ginawa na ni Kristo ang lahat sa krus ng Kalbaryo para makatanggap ng kagalingan ng bawat isa dito sa room na to. Receive that. It is for us. The promise is ours. So let's worship right now. Let's welcome the presence of the Holy Spirit right now. Come on. Thank you, Lord. There's nothing more that will ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Yes, Lord. Your presence, Thank you, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free, when the shame is undone. Your presence, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and Feel the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Come on, just welcome the Holy Spirit. He's in our place right now. He's here right now. Oh, we thank you, Holy Spirit. Hallelujah. There is nothing worth more that will ever come close. Lord. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord.
Lord Jesus, sige po, sundan niyo po ako. Lord Jesus, thank you for your gift, the promise of the Holy Spirit, to empower me, to give me gifts, to speak in tongues, to heal, and to set people free from bondages. I receive the promise right now. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus, for the baptism of the Holy Spirit. I believe, I receive in your name, Jesus. And everybody says, amen and amen. Be filled with the Holy Spirit right now. Receive it right now. You are filled with the Holy Spirit. Come on, just receive it. Know that the Holy Spirit is upon you right now. He is upon you right now. By faith, we receive it. Upon you right now. We His receive power is it. upon you right now. And you have the gift. If you feel like speaking something in tongues, go right ahead and speak it out. Do not be ashamed. Speak out in Jesus' name. Come on, just speak it out. Do not be ashamed. Just allow the Holy Spirit to fill you right now. Taas ang kamay na naka-receive ng tongues. Anyone? There's 1, 2. Anyone else? 3, 4. Tongues. There's some words coming out. Someone upstairs. Okay? Now, this is the next thing we're going to do. Meron bang masakit sa inyong katawan? Meron kayong karamdaman? Okay? This is what you do. You lift up your hands because we want to minister to you. We want to be mutual in faith. Pag may pangangailangan ka, kami tutulong sa'yo. Pag kami may pangangailangan, we can do that for you. Alright? So please put up your hands up in the air. Huwag kayong mahiya. Lahat naman ng tao nagkakasakit. But praise God, may kagalingan na galing sa ating Panginoon. Amen? And we just need to declare it. Declare the healing. So this is what you'll do. Taas nyo lang po yung kamay nyo. Leaders, those who have been baptized already, okay, lapitan nyo po lahat na nakataas ang kamay. Sige po, lapitan nyo all the way from the stage. Taas nyo po kamay nyo kung merong masakit. Maski toothache lang yan, maski sakit lang ng ulo, sakit lang ng tiyan. Alright? Anything. Please minister upstairs as well. May mga nakataas ang kamay. Leaders, there are a lot of leaders here. Okay? Please minister. Ang dami po nakataas ng kamay sa taas. Because God wants you healed. He hates the sickness in your body. God wants you totally healed. Healed from the top of your head to the soles of your feet. God wants you healed. And so this is what you're going to do. You just invite the Holy Spirit. And then you tell that person, anong masakit sa'yo? Tanong mo sa kanya. Pag binigyan niya ng pangalan, sabihin mo, sakit ng ulo yan. Sakit ng ulo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka, palayasin niyo. And then after that, you ask that person, nag-improve ba? Pag sinabi niya 50% lang, palayasin natin ulit. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka
bumigay sa'yo. Just declare the healing. Don't give up. Don't give up. God wants them to be set free. Set free from sickness and disease. We need more leaders over here. Yung mga walang lumalapit sa inyo, pakitaas pa niyo yung kamay niyo. Yung hindi pa nalalapitan, hindi pa nalalapitan, please, taas niyo yung kamay niyo because our ministers will come to you. Jabs over here. Marami pa nakataas ang kamay. Declaring healing, healing. Be set free. Tanong niyo sila, nag-improve ba? Pag nag-improve na, kalahati pa lang, sabi mo, pag-pray pa natin, palalayasin natin yung sakit na yan. Anyone else who needs to be ministered to? Ayan. Brother Mike, marami sila dyan. Brother Mike, continue to pray for them. Okay na? Please make sure lahat po, because God wants you to be healed. Kalooban ng Diyos ang inyong kagalingan. Do not allow one person not ministered to. The Lord wants you totally healed. Healed. Keep on raising your hand kung hindi pa kayo napagpe-pray. Sir Jet, ayan. Anyone else? Hindi pa na pagmiministeran? Okay, did you ask kung nag-improve yung kanilang sitwasyon? Sino dito gumaling? Taas ang kamay. Naramdaman nyo, nabawasan ang sakit, nawala ang sakit, taas ang kamay ng mga praise God! Healing over there, healing over here. Anyone else? Naramdaman nyo yung kagalingan over there? Thank you, Lord! Thank you, Lord! Anyone else? Naramdaman nyo nawala yung sakit? Anyone else? Andun ang dami din. Thank you, Jesus! Come on, give Him glory! Thank you. Jesus wants you healed! Totally healed of every sickness and disease! Jesus. That is the will of the Father! Come on, give Him glory! Give Him glory! Thank you, Jesus. Thank you, Father God! Salamat, Panginoon! Salamat! Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of Salamat sa your kagalingan, Panginoon! goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Come on, rejoice in the Lord! To be set free, that is the will of the Father. Salamat, aming Diyos. And if you feel, because we're limited with time, if you still feel something, on your way out, keep on declaring, I'm healed, I'm healed.
Lumayas ka, sakit. Hindi ka para sa akin. Continue that, and believe it, that healing is already available. Huwag mong tanggapin yung kasinungalingan na hindi ka gagaling. Walang katotohanan yun. Ang katotohanan, magaling ka na sa mga latay ni Jesus. Pinagaling ka na ng mga latay ni Jesus. Amen. Amen. That is the truth. Everything else is a lie. Amen? So let's thank God. Father, thank you. Thank you so much for the healing of the church, Lord God. Oh, how blessed we are for your great love for us. Ayaw nyo sa aming nahihirapan, Panginoon. Gusto mo malaya kami sa sakit at karamdaman. We thank you, Lord. We bless you, Father. And everybody says, Amen. Amen. Come on, bless Him. Praise God. Hallelujah. So, I'm going to dismiss you right now, but you can get one of those envelopes, all right? As you are led by the Spirit, it's never about obligation, but as you are led by the Spirit of God, honor the Lord with your giving. Again, alam niyo, tinuro sa inyo, hindi tayo obligado, but dahil sa pagmamahal niya, we honor Him. That's all what it's about. Right? Guys, sa magulang, alam natin, mahal tayo ng magulang natin, kaya ino-honor natin ang ating mga magulang. Nagbibigay tayo sa kanila. It's the same thing with us. We honor God. And we know that many more people need to hear this message. Amen? Many more people need healing. Brothers and sisters, hindi lang po kapwa ministers mo, kapwa believers ang kailangan makarinig ng mensahe patungkol sa kagalingan. Lahat ng tao. And they will be amazed, you know. Maski hindi believer, pwedeng gumaling. Pwedeng gumaling. Kasi biyaya yan ng Diyos. So if you see someone with sickness or disease, you know, pag-pray kita ha, para mawala na yung sakit mo. Right? And just declare it. They will see the glory of God. Amen? So praise God. So if you're ready, just lift up your envelopes and just thank the Lord. Father, thank you. Oh, how beautiful you are, Lord. How grateful we are that you are our Father who loves us and wants us set free. Salamat, Panginoon. And even in our giving, Lord, alam namin, provision ay galing sa iyo. Hindi kami kailangang matakot, Panginoon. But this we give, Lord, in honor of you. This we give, Lord God, so that many more people will be blessed. Come in this place, be blessed with the messages, Lord God, the word that you have in your heart, Lord, to give to each one of us so that people will be set free. Salamat, Panginoon. Truly, you have made us blessed to be a blessing to others. We believe this, we receive this in Jesus' name, and everybody says, Amen and amen. Come on, give Him the praise.